gawa tayo ng PR. So, unang gagawin is date. 6-1. Automatic na yung PR number nyo. Tapos click natin kung ng type, yung below 1,000 ba or above 1,000. So, mapapansin nyo, pag linig natin yung below 1,000, naglalak itong dalawa. Hindi nyo na siya pwedeng gamitin para makadirect na kayo sa inspection. So, above 1,000, click natin yung unit, item, kung gusto nyong item, and ball pen. Quantity, box, quantity. So, ito natin 300 lang. So, yan lang. Pag wala yung item nyo dito na gusto nyong bilhin, magdagdag lang kayo dito. Click nyo tong add new item description. So, search. Bago kayo mag-add, search nyo muna kung meron. Ball pen. So, kung gusto nyong i-edit yung mga nandito sa list, double click nyo lang. So, mag-a-appear na siya dito, tapos pwede nyo na siyang i-edit. Kung wala naman, so yung mag-add nyo, like ito, lagay nyo lang yung item name, tapos sabi nyo color pink. Tapos, ganyan yung classification. So, mag-automatic na yung stock number niya. Automatic na yan siya. Mag-appear na yung pink dito na ballpen. Dito rin yung new signatory. So, yung mga empleyado or mga teachers nyo. So, ganun din. Search nyo muna kung existing. Pag wala, add nyo record. To edit, double click nyo lang yung name dito sa list. Pwede nyo nang i-edit. Now, pagkatapos nyo ilagay yung item dito, pwede na kayo mag-print ng oy. So, sabi, fill up muna pala to. So, malalaman nyo, balik natin. Lagyan mo natin ang details. So, pwede na kayong mag-print ng PR nyo. So, as nasa nakita nyo pala kanina, basta may mga blanco pa dito, hindi kayo makakapag-print. So, pagkatapos nyo mag-print ng PR, print tayo ng canvas. So, click nyo itong abstract of canvas. Tapos, lagyan nyo yung advertisement date. So, as you can see, pag ang date natin is mas earlier sa PR natin, hindi niya tatanggapin. So, it should be the same date or mas later date. So, paglagay natin advertisement date, hindi na kayo mag-print ng canvas. Okay. Walang unit cost. Yung item lang ang nandito. Tapos, pwede rin silang maglagay ng brand kung gusto nyo palagyan ng brand. And then, pag bumalik na yung canvas sa inyo, lagyan nyo lang date opening. Tapos, kung sino yung lowest bidder nyo, yun ang ilalagay nyo sa first supplier. Yung dalawang natitira, kahit saan na dyan. So, for example, unang supplier is si Ace Interport. Pwede na dito. Like, for example, kano ba yun? 300. Sabi natin ito, 290. Kasi siya yung winning bidder. 300. Now, may default naman na tayo na recommendation.
pwede rin nyo yung palitan. So, lagyan lang natin ng yan, pwede na tayong mag-print ng abstract. Bali, yung nandito pala sa supplier 1 or yung ilalagay natin dito na lowest bidder or yung mananalo sa ating canvas, siya na rin yung mag-a-appear sa PO natin. Ito na siya, si A center point. Kasi siya yung winning bidder kanina doon sa canvas natin. So, ang papalitan natin is small value, state, date of delivery, 6/3, delivery term, 10 days. So, pwede nyo pala kayong magdagdag ng ng mode of procurement, pati yung delivery term at saka payment term. Then, lagyan lang natin ng prepared by, pan-available. Meron na tayong purchase order. Sa abstract pala, pwede kayong, nandito yung add new supplier. So, the same lang din, search, existing, kung wala, add name lang, add new record. Kung gusto nyo may edit na yung mali yung details, double click nyo lang din. Next, pagkatapos ng pag na-deliver na, so inspection tayo. Meron din kayong inspection dito, not earlier than dapat ng PO date. So, 6/2 or 6/3. So, automatic na yung supplier. So, yung mga billing date, invoice date, 6/3. And then, expected. Now, ang mag-a-appear lang dito sa drop-down nyo is kung ano lang yung nandun sa PO nyo. Then, lagyan nyo yung quantity. One box lang pala. Okay, 1 box. Then, pwede na kayong mag-print ng AAR nyo. So, ganun lang siya kadali. And then, kung kailangan nyo ng ICS, punta kayo ng RIS ICS, tapos lagay nyo lang yung date. Ang mag-a-appear, pag-click nyo ng button na to, maglalabas lahat ng mga na-receive nyong equipment and materials doon kayo na sa inspection. Like for example, itong printer, one piece, tapos ito yung unit cost niya. Mag-automatic na yung property number niya. Tapos, lagyan nyo ng serial number. Yung serial number pala, dito nyo ilalagay sa saan na yan? Yung sa inspection kanina, meron ditong serial number. So, if yung equipment na deliver sa inyo is may serial number, lagyan nyo dito. Para pagdating sa RIS, ICS, mag-a-appear sa dito, mapipili nyo yung serial number para sa the same na equipment. Then, makapag-print na kayo ng RIS nyo at saka ICS nyo. So, ganun lang. If you want to check lahat ng equipment na binigay pala, na issue nyo pala, Steam Expandable, pwede din dito. Pwede rin kayo mag-generate dito. So, tulad nito. Tatlong printer na na-issue nila, kay sino naka-issue, ilan ang quantity at unit cost. So, ganun lang siya kadali.